magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po sa mga bagong subscriber ng ating channel. Kamusta kayo? Eto nga pala ang aking entry sa aking vlog today. Hello po sa mga bagong nanonood sa ating channel. Lately nga ay lagi po akong abala kaya po hindi ako nakakapag-vlog. Thank you po sa mga patuloy niyong suporta at ngayong araw nga po pala ang lulutuin ko ay ginataang tilapia at ito nga po yung mga sangkap. Naglaga muna ako ng itlog para sa almusal at sinanghag nga. Ayan nga po yung ginawa ko kanina. Sumunod niyan, check natin yung kimchi na ginawa ni Boss kahapon. Ang dami niyang nagawa, no? Na-ferment na yan the whole night at ilalagay na lang sa rep mamaya. First time niyang gumawa at hindi ko naman pwedeng tikwan at bawal nga. At ito nga yung mga natira kong gawain sa lababo. Dami, no? Ngayong araw at ayan nga yung mga sangkap na gagamitin ko sa lulutuin kong ulam para sa pananghalian. Nilagay ko nga pala sa freezer kahapon tong gata. Ayan, nilabas ko nga para ma-defrost. Ay, nako, ang tagal ng video. Ay, nahuli lang. Ito po pala siya. Sorry naman. At ayan nga, meron din tong luya, sibuyas, at may kasama din ito siling panigang o sili green. At yung ating 4 na pirasong tilapia para sa ulam. Inihanda ko na para mamaya madali na. Ipiprito ko nga pala yung tilapia ngayon kasi ayaw nila ng hilaw na ilagay sa gata. Maganda ngang mag-voice over sa pag-vlog ko ngayon. Natulog pa yung alaga ko at ayan nga, diba? All clear ang paligid. Nag-vlog na nga ang inday nyo. Sumunod yan, ito na nga, inasnan ko yung mga isda at unang set na nga ng pagpipritong gagawin natin. Ayan na nga po. Inihanda ko na nga ang kawali at ibinuhusan ng mantika na sapat lamang para sa pagpiprito at ayan nga po. Ito nga pala yung mga hiniwa kong pechay para sa ating ginataan. Nandiyan na rin yung siling panigang. At ito na nga, inuna ko yung mga ulo ng tilapia. Pirito ko siya. Ito yung sangkap natin. Meron tayong sibuyas, luya, 4 na ulo ng bawang. At meron din tayong gata yung kanina. Ayan nga po. Sumunod niyan, lalagyan din natin ito ng sangkap na paminta, iodized salt, asin, any asin pwede, MSG kung meron kayo, pampalasa rin, at mantika sa pagigisa. At ito, babalik na rin na natin ang ating prito. At malapit na rin itong mahanda. Pag naihanda na natin to, ilalagay natin ito sa isang lagayan. Susunod niyan, pwede na natin ituloy ang pagluluto ng ating gata. At ito na nga yung mga pangunahing sangkap, nakasetup na po siya. Ito na ang ating mga isda. Ang bahagi naman ng buntot ang piniprito ko dyan. At habang nagpiprito nga, ito sulyapan natin yung mga gagawin ko susunod. Nagsalang na nga pala ako ng kanin sa rice cooker. Ayan. Tara, maglagay na tayo ng mantika dahil tayo magigisa na. At ito nga, ginisa ko na ang sibuyas, luya at bawang. Ito na po. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa magluto ang ating mga pangunahing sangkap sa pagigisa. At ayan na nga, sunod kong inilagay dito yung ating gata. Tutunawin ko lang to hanggang maglangis ng konti. Ilagyan ko rin nga pala to ng konting tubig para naman kumulo siya. At meron din nga pala itong patis. Tiniplan ko din to ng paminta. Meron din tong MSG. Ang ating salt na half teaspoon lang na gamit ko. Haluin lang natin to para magsama-sama ang mga sangkap. Nagliliyan ko din nga pala ito ng 1 kutsarang suka. Magkalagay nga pala ng suka, pakukulaan natin ito ng bahagya like 5 minutes at okay na yan pag naglangis-langis ng kaunti. At ito na nga siya, pinakukuluan ko na siya. Tatakpan natin to at balik natin. Ayan na nga, pwede na natin ilagay yung mga pechay. Hayaan din uli natin itong kulo ng 5 minuto at pwede na itong pantaping mamaya sa ating prito. At ayan nga po, luto na ang ating ginataang tilapia for today's ulam. Yummy yummy, sarap-sarap yan!